Sa isang maliit na basement na apartment sa Seoul, ginagawa ng pamilya Kim ang kanilang makakaya upang mabuhay. Ang ina na si Chung Suk, ang tatay na si Ketak, at ang dalawang anak na si Ki Jung at Woo ay nagtatrabaho sa pagtitiklop ng mga kahon ng pizza para sa napakaliit na sahod at nahihirapan na mabuhay. Ginagamit nila ang kanilang mga telepono sa tabi ng bintana ng banyo upang makapagnakaw ng wifi, at pinapanatili na bukas ang kanilang mga bintana para makapasok ang usok ng laso ng fumigator sa bahay at mamatay ang mga insekto kahit na naamoy rin nila ito. Isang gabi ay binisita sila ni Min Hyuk, ang kaibigan ni Woo na nagdala sa kanila ng bato mula sa koleksyon ng kanyang lolo, na sinadya upang maging agimat para sa kayamanan. Binigyan rin niya si Woo ng pagkakataong magtrabaho, dahil malapit nang pumunta si Min Hyuk sa ibang bansa, gusto niyang si Woo ang pumalit sa kanyang pagtuturo sa anak ng isang napakayamang pamilya. Si Woo ay may mahusay na kaalaman sa Ingles pagkatapos ng kanyang karanasan sa militar at sumubok sa pagsusulit ng 4 na beses sa unibersidad. Magagawa ng kanyang kapatid na si Ki Jung na baguhin ang kanyang mga papeles upang magpanggap na siya ay isang estudyante sa unibersidad dahil siya ay mahusay sa mga programa sa disenyo, at hindi ito titingnan ng mabuti ng kanyang mga amo dahil napakasimple nila mag-isip, kaya sapat na ang pagkakaroon ng rekomendasyon ni Min Hyuk. Suot ang kanyang pinakamagandang damit at hawak na peking dokumento, pumunta si Woo sa bahay ng pamilya Park na nasa magarbong bahagi ng lungsod. Matapos payagan ng kasambahay na si Moon Gwang sa loob, siya ay kinausap ni Choi Yeon na kilala rin bilang Mrs. Park. Tulad ng inaasahan, bahagya lang niyang tiningnan ang mga papeles at nagtiwala sa sinabi ni Min Hyuk, ngunit nais niyang manood sa unang aralin upang suriin kung si Woo ay isang mabuti at tamang tao. Tuturuan ni Woo ang anak na babae na si Dahay, na nagsimulang maging mahiyain at nagulat nang biglang hawakan ni Woo ang kanyang kamay, ngunit dahil ito ay isang pagkilos lamang upang kumalma siya kapag nahihirapan siyang unawain ang aralin, mabilis na napalapit ang babae sa kanya. Masaya si Mrs. Park sa kanyang nakita, kaya nagpasya siyang kunin si Woo at bayaran siya ng maayos. Pagkatapos ng unang klase, nakilala rin ni Woo ang anak na lalaki ni Mrs. Park na si Da Song, na sumali sa Boy Scout at nahuhumaling sa paglalaro ng mga Indian. Si Woo ay dating Boy Scout din, kaya nagpapakita siya ng pangunawa, at nang ipinakita sa kanya ni Mrs. Park ang mga gawa na pagguhit ng kanyang anak, si Woo ay nakakuha ng ideya. Sinimulan niyang pag-usapan ang tungkol sa sining ni Da Song na parabang isa itong nakakamangha at nang banggitin ni Mrs. Park na kailangan niya ng bagong guro sa sining ay agad nagrekomenda si Woo ng kaklase ng kanyang pinsan na si Jessica, isang mataas na kwalipikadong art therapist. Sa totoo lang, ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na babae, si Ki Jung na nagpakita rin kinabukasan para sa isang pakikipanayam habang nagpapanggap bilang guro na si Jessica, na nag-aral lamang ng ilang bagay tungkol sa art therapy at psychology sa online. Habang kinakausap siya ni Mrs. Park, tinuturuan ni Woo si Dahay, na nagseselos sa pakikipagkaibigan ni Woo sa guro ng sining. Sinisigurado ni Woo na hindi siya interesado sa kanya pagkatapos ay naghalikan silang dalawa. Bumalik kay Ki Jung, kinukumbinsi niya si Mrs. Park na hayaan siyang mag-isa sa kanyang unang aralin kay Da Song. Sa pagtatapos nito, napahanga niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya kung gaano kaganda ang pag-uugali ng kanyang anak ngayon. Ipinakita rin niya kay Mrs. Park ang mga palatandaan ng trauma sa mga pintura ni Da Song, na binanggit ang isang insidenteng pinagdaanan niya noong unang baitang at nangangailangan ito ng art therapy. Kinuha ni Mrs. Park si Ki Jung sa ilalim ng magandang sweldo. Kinalaunan sa araw na iyon, nakilala rin niya ang ama ng pamilya na si Mr. Park Dong-ik, na nag-alok sa kanya na ihatid siya ng kanyang driver na si Yoon. Gusto ni Yoon na dalhin siya sa kanyang bahay, ngunit sa kagustuhang itago ang katotohanan na isa siyang mahirap na nakatira sa magulong lugar. Gumawa siya ng kasinungalingan na hiniling niya sa kanya na ibaba siya sa istasyon ng tren dahil may tatagpuin siya. Sa paglalakbay na iyon, nakakuha ng ideya si Ki Jung at inalis ang kanyang panty upang itago ito sa kotse ng pamilya Park. Ang pamilya Kim ay nagsimulang kumain ng mas masasarap na pagkain salamat sa mga bagong sweldo ng kanilang mga anak habang pinaplano ang kanilang susunod na gagawin. Samantala, nakita ni Mr. Park ang mga panty sa kotse at naisip na gawa ito ni Yoon na may kasamang mga babae sa sasakyan. Posibleng binibigyan din niya ang mga ito ng narcotics dahil walang sinuman sa kanila ang matino ang makakalimot sa kanilang damit panloob sa isang kotse. Nang umalis si Ki Jung pagkatapos ng klase, sinamantala ni Mrs. Park ang kanyang opinyon tungkol sa driver, kaya sinabi niya sa kanya kung paano siya sinubukan na iuwi ni Yoon sa halip na dalhin siya sa istasyon.
Nagpasya si Mrs. Park na tatanggalin nila si Yoon sa ilang kadahilanan upang hindi magsimula ng isang iskandalo, at si Ki-jung ay sinamantala ito sa pagsasabing mas mapagkakatiwalaan ang isang mature na empleyado bago irekomenda ang matandang driver ng kanyang tiyuhin. Siyempre, ang lalaking ito ay ang kanilang ama, si Katak na dating trabahador noong bata pa. Pumunta siya para sa isang test drive kasama si Mr. Park, na humanga sa kanyang magandang asal at sa kanyang malawak na kaalaman sa lungsod na hindi nangangailangan ng GPS upang maabot ang kanyang lokasyon. Sobrang galing niya sa pagmamaneho, hindi man lang natapon ni Mr. Park ang kanyang inumin nang umikot ang kanilang sasakyan, kaya kinuha niya ito on the spot. Ang huling bahagi ng plano ay ang pinakamahirap. Si Moon Gwang ay isang matigas ang ulo, tuso na babae na nagtatrabaho sa bahay na iyon mula ng pag-aari ito ng isang naunang pamilya. Nalaman ni Wo mula kay Dahay na bawal ang peach sa bahay dahil allergic si Moon Gwang, kaya sinimulan nila ni Ki-jung ang pagbibigay sa kanya ng peach fuzz nang hindi niya napapansin. Si Moon Gwang ay nagpunta sa doktor para sa isang check-up dahil hindi siya naniniwala na ito ay allergy, at si Katak ay naroon bilang bahagi ng plano. Nag-selfie siya sa pamamagitan ng pagpapalabas kay Moon Gwang sa background pagkatapos ay ipinakita ito kay Mrs. Park habang sinasabi sa kanya na narinig niya ang sinabi ni Moon Gwang na may tuberculosis siya. Sa bahay, nang umubo si Moon Gwang dahil sa allergy, nilagyan niya ng ketchup ang mga tissue sa basurahan para magmukhang umubo ito ng dugo. Nahihiya na magkaroon ng may sakit na empleyado sa bahay, sinabihan ni Mrs. Park si Katak na wag itong sasabihin sa kanyang asawa, ang tungkol dito. Pagkatapos ay sinibak si Moon Gwang sa ilalim ng ilang dahilan, at sinabihan si Mr. Park na lumayas na ng bahay ang kasambahay. Nagsimulang mag-alala si Mr. Park tungkol sa kawalan ng kalinisan sa bahay at kung sino ang magluluto, kaya ibinigay sa kanya ni Katak ang card ng isang prestihiyosong ahensya na matagal niyang pinagtrabahuan, na nagbibigay ng pahintulot kay Mr. Park na sabihin sa kanyang asawa ang tungkol sa ideya. Ang ahensyang ito ay nagbibigay umano sa mga pamilya ng mga mapagkakatiwalaang empleyado. Ngunit sa totoo lang, isa na naman ito sa panlilinlang ng pamilya Kim. Ang telepono sa card ay pangalawang numero ni Ki-jung, at nang tumawag si Mrs. Park, nagpanggap siyang sekretarya na humihingi ng listahan ng mga empleyado na may kumpletong papeles. Sa kalaunan, natanggap ang kanilang ina na si Chung-suk bilang bagong kasambahay at sa huli nagsama-sama ang buong pamilya Kim. Napansin ni Da-song na pareho sila ng amoy, ngunit napagtanto nilang hindi ito ang sabon, ito ang amoy ng kanilang lumang murang apartment. Isang araw, umalis ang mga Park sa isang camping trip at iniwan si Chung-suk na nag-aalaga sa bahay, kaya sa sandaling makaalis sila, ang buong pamilya Kim ay pumunta upang manatili sandali. Ginagamit nila ang lahat ng silid, kinakain ang lahat ng pagkain, iniinom ang mga mamahaling alak, at ninakaw pa ni Wo ang tala-arawan ni Dahay upang basahin ito dahil gusto niyang mag-propose sa kanya kapag nakapasok na siya sa unibersidad. Ginugugol ng mga Kim ang kanilang hapunan sa pagpapantasya tungkol sa kung ano ang magiging pakiramdam ng pagpapakasal sa isang mayamang pamilya nang biglang kumidlat kasabay ng pag-doorbell sa labas. Ito pala ay si Moon Gwang, na nagsasabing may nakalimutan siya sa basement nang siya ay tinanggal at umalis ng nagmamadali. Habang nagtatago ang kanyang pamilya, pinapasok siya ni Chung-suk, ngunit masyadong nagtatagal si Moon Gwang doon, kaya pumunta si Chung-suk upang tingnan kung ano ang nangyayari. Natagpuan niya si Moon Gwang na sinusubukang ilipat ang isang aparador kaya tinulungan niya siya, na inihayag ang isang pinto sa likod nito na magdadala sa kanila sa isang underground na bunker na ginawa ng arkitekto at dating may-ari ng bahay. Ang asawa ni Moon Gwang, si Oh John-se, ay naninirahan doon sa loob ng maraming taon, nagtatago mula sa mga loan shark. Tinulungan siya ni Moon Gwang na lumipat doon nang umalis ang dating may-ari at ang bahay ay naghihintay na may benta, at hindi nalaman ng pamilya Park ang tungkol sa bunker. Bumababa doon si Moon Gwang sa tuwing magpapalusot ng pagkain para sa kanyang asawa, na nagpapaliwanag kung bakit naiisip ni Mr. Park na kumakain siya ng sobra. Pumunta siya ngayon dahil alam niyang wala sa bahay ang mga Park, kaya gusto niyang kausapin si Chung-suk ng mag-isa para humingi ng permiso sa kanyang asawa na tumira pa rin doon, kahit na handa siyang bayaran siya sa pagdadala sa kanya ng pagkain. Tumanggi si Chung-suk na tanggapin ito at inilabas ang kanyang telepono upang tumawag sa pulisya, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang pamilya ay nadula sa hagdan habang sinusubukang tiktikan sila. Hindi nag-aksaya ng oras si Moon Gwang at kinuhaan ng video ang mga ito gamit ang kanyang telepono, na nagpapahiwatig na ang katotohanang tinatawag nila ang isa't isa sa kani-kanilang pangalan ng pamilya. Ngayon ay kontrolado na ni Moon Gwang at ng kanyang asawa ang sitwasyon,
Nagbabantang sasabihin sa pamilya Park ang kanilang mga kasinungalingan kung hindi gagawin ng mga Kim ang kanilang mga utos. Lahat sila ay umakyat sa itaas, kung saan ang pamilya Kim ay pinaluhod sa isang sulok habang ang mag-asawa ay nag-e-enjoy sa bahay. Tinawag pa nga sila ni Moon Gwang na mga baboy dahil sa mga kalat na ginawa nila sa sala, dahil kapag sila ang gumagamit sa tuwing wala ang pamilya Park ay malinis ito. Nirerespeto nila ang kalinisan ng bahay at hinahawakan ang mga gamit na may paggalang lalo na sa mga arkitekto. Habang binibigyan niya sila ng ganoong pananalita, sinamantala ng pamilya ang pagkakataong makalapit sa sopa at makipagbuno sa mag-asawa sa sahig para sa telepono. Kinuha ni Katak ang lalaki habang si Ki-jung ay naghulog ng isang bungkus ng mga peach kay Moon Gwang para magka-allergy ito at mapatulog. Kinuha naman ni Wo ang telepono para tanggalin ang recording. Biglang natigilan ang lahat nang marinig ang pagtunog ng telepono ng bahay. Kinuha ito ni Chung Suk at laking gulat niya nang marinig si Mrs. Park na humihiling sa kanya na maghanda ng hapunan dahil babalik sila ng mas maaga dahil naging imposible ang paglalakbay dahil sa bagyo na dumating. Sa sandaling ibinaba niya ang tawag ay kumilos ang buong pamilya. Nagsimulang magluto si Chung Suk. Dinala ni Katak ang lalaki sa basement saka itinali. Itinago ni Ki-jung ang basura sa ilalim ng kasangkapan, at pagkatapos dalhin sa basement ang walang malay na si Moon Gwang, umakyat si Wo para ibalik ang diary. Sa sandaling iyon ay nakabalik na ang pamilya Park, kaya nagtago si Wo sa ilalim ng kama ni Dahay at pumasok si Ki-jung sa ilalim ng mesa. Nagising si Moon Gwang at sinubukan na tumakas, ngunit itinulak siya ni Chung Suk pabalik sa basement dahilan para mahulog siya at tumama ang kanyang ulo. Kinaladkad ni Katak ang kanyang walang malay na katawan patungo sa lugar kung saan inuuntog ng kanyang asawa ang kanyang ulo sa switch ng ilaw at sinunod ang isang gabay na nakadikit sa dingding. Dahil si Dasong ay magaling, umaasa siyang makikita nito ang kanyang mensahe balang araw, ngunit nakita siya ni Katak at itinali na sinasabing walang kwenta ang kanyang ideya tsaka umalis. Sa itaas habang kumakain ng gabihan, sinabi ni Mrs. Park kay Chung Suk ang tungkol sa nakakatakot na karanasan ni Dasong sa unang baitang. Isang gabi ay pumasok ang bata sa kusina para kumain ng kanyang birthday cake at doon ay nakakita ng multo na nagmula sa basement, na si John Say pala. Nagdulot ito ng kumbulsyon at bula sa bibig ng bata dahilan kung bakit siya nagpapa-therapy mula noon at hindi na sila umuuwi sa kanyang kaarawan. Samantala, si Wo ay halos makita na ni Dahay sa ilalim ng kama, ngunit sa kabutihang palad ay kinuha lang niya ang kanyang aso at hindi na tumingin sa ilalim ng kama. Matapos pumasok ang mag-asawang Park sa kanilang kwarto, lumabas sina Wo at Katak sa sala upang hanapin si Ki-jung at makaalis. Ngunit biglang lumabas si Dasong at sumigaw kaya nagtago silang tatlo sa ilalim ng mesa. Nais pala ng bata na mag-camping sa hardin sa ilalim ng ulan dahil pinayagan siya ng kanyang mga magulang, na nagpa siya na matulog sa sopa upang bantayan siya. Ngayon ang pamilya Kim ay walang pagpipilian kundi makinig sa mag-asawang Park na nagrereklamo tungkol sa mabahong amoy habang nagdigmaan sa gabi. Nang sa wakas ay mahimbing na ang tulog ng mag-asawa, lumabas ng bahay ang tatlo at tumakbo sa ilalim ng ulan patungo sa kanilang lugar na binabahan ng tubig ng imburnal. Ang kanilang apartment ay baha na rin, kaya sila ay kumuha ng maraming gamit bago umalis upang magpalipas ng gabi sa isang lokal na gymnasium na binubuksan sa mga mahihirap na tao na nawalan ng kanilang mga tahanan dahil sa bagyo. Niyakap ni Wo ang bato dahil naiinis siyang marinig na walang plano ang kanyang ama na harapin ang problemang iniwan nila sa basement. Pagbalik sa bunker ay namatay na si Moon Gwang mula sa pagkauntog na natamo niya kanina, at sinubukan ni John Say na magbigay ng signal gamit ang mga ilaw upang humingi ng tulong. Nakita ito ni Dasong at naiintindihan ito, ngunit ito ay walang silbi dahil wala sa tamang pag-iisip si John na magbaybay ng tamang salita at nauwi lang siya sa pagdugo ng noo. Nang sumunod na araw, nagpa siya si Mrs. Park na magsagawa ng biglaan na pagtitipon para sa kaarawan ni Dasong, at dapat na ipakita ng pamilya Kim ang kanilang pinakamagandang ngiti kahit na sila ay talagang nalulungkot matapos mawala ang kanilang tahanan. Si Chung Suk ang magluluto at maghahanda ng mga mesa sa labas, si Katak naman ang maghahatid sa mga magulang para bilhin ang lahat ng mga gamit para sa pagtitipon. Habang patuloy silang nagtatakip ng ilong dahil sa kanyang amoy, at ang magkapatid ay kailangan na magtiis sa ugali ng matalino nilang guro dahil inimbitahan siya sa pagtitipon bilang napakahalagang bisita. Sa panahon ng party, nagbihis sina Mr. Park at Katak bilang mga Indian dahil plano nilang gumawa ng isang maaksyong pagganap para kay Dasong upang mailigtas ang kanyang cake. Pagkatapos gumugol ng ilang oras kasama si Dahay, kinuha ni Wo ang bato ng scholar at bumaba sa basement,
kung saan siya ay tumalon sa likod ni John Say, na kahit papaano ay pinamamahalaang palayain ang kanyang sarili. Matapos siyang pigilan sa pagtakas gamit ang isang tali sa leeg ni Wu, itinulak siya ni John Say gamit ang bato pagkatapos ay umalis sa bunker, kumuha ng kutsilyo mula sa kusina patungo sa party sa hardin. Naghahangad na ipaghiganti si Moon Guang, tumakbo si John at sinaksak si Qi Jung. Nagsimulang magkaroon ng seizure si Da Song sa sandaling makita niya siya habang hinanap ni Da Hai ang katawan ni Wu at inilabas siya upang humingi ng tulong. Pinuntahan ni Katak ang kanyang anak na babae, sinusubukang hawakan ang kanyang sugat upang pigilan ito sa pagdurugo habang si Chung Suk ay tumalon kay John at pinatay siya gamit ang isang barbecue skewer. Walang pakialam si Mr. Park sa sinuman sa kanyang mga empleyado, gusto lang niyang dalhin ang kanyang anak sa ospital, kaya hinihiling niya kay Katak na magmaneho para sa kanya. Pero ayaw iwan ni Katak ang kanyang pamilya, kaya binato niya ang mga susi sa kanya para makapagmaneho siya. Ang mga susi ay nahulog sa damuhan, at sa sandaling iyon, si John ay nahulog sa ibabaw ng susi. Pinuntahan ito ni Mr. Park upang kunin, ngunit kahit nasa isang nakamamatay na emergency, tinatakpan niya ang kanyang ilong habang ginagalaw ang katawan. Galit na galit sa kanyang estilo, kinuha ni Katak ang kutsilyo at pinatay si Mr. Park bago tumakas sa eksena. Makalipas ang ilang linggo, nagising si Wu mula sa operasyon sa utak. Ang pinsala at pamamaraan ay umalis sa kanyang isip sa isang maselan na estado, kaya hindi niya maiwasang matawa sa lahat ng mga bagay na nagpapatuloy na mangyari sa kanya, ang pag-alam na ang kanyang kapatid na babae ay namatay at ang kanyang ama ay nawawala. Inaresto at dinala sa paglilitis para sa pandaraya, pinahihintulutang umalis sa korte dahil sa nakakatroma na insidente na hindi sila sinisingil dahil ito ay isang pagtatanggol lamang sa sarili. Tumigil lamang siya sa pagtawa nang makita niya ang ulat sa balita na nagpapakita sa bahay na pamilyar, na ginagawang mas totoo ang lahat ng nangyari. Hindi niya alam o ng kanyang ina kung nasaan ang kanyang ama, ngunit ang mga tiktik ay patuloy na bumubuntot sa kanila ng ilang sandali, sa pag-aakalang maaaring dalhin sila sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, pagkatapos na lumipat ang balita sa iba pang mga paksa at hindi na sila sinundan ng mga pulis, umakyat si Wu sa bundok at nag-espiya sa bahay ng mga Park, na ngayon ay inookupahan ng isang pamilyang Aleman na bumili nito. Hindi alam ang kasaysayan nito. Doon, napagtanto ni Wu na may gumagamit ng mga ilaw upang magpadala ng mensahe sa Morse code, ito ang kanyang ama, na sa lahat ng oras na ito ay nagtatago sa bunker ng bahay. Inilibing niya si Moon Guang sa likod bahay at nakaligtas sa pamamagitan ng pagsalakay sa kusina tuwing gabi. Araw-araw din siyang nagpapadala ng mga Morse message, umaasang magkikita sila ng kanyang anak balang araw. Bumalik sa kanyang lumang apartment kasama ng kanyang ina, si Wu ay nagsulat ng isang liham para sa kanyang ama, na nangangakong magsusumikap at makakakuha ng sapat na pera upang isang araw ay mabili ang bahay at muli silang magkasama. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!